Nagsisimula ang pelikula sa tatlong miyembro ng Colombian cartel na nagmamaneho ng sasakyan patungo sa lokasyon ng bumagsak na eroplano na kanilang binaril. Pagdating doon, isang lalaking may balbas ang nag-utos sa dalawang lalaki na kunin ang kahoy na kahon sa eroplano habang susuriin niya ang piloto. Nang suriin niya ang piloto, na lumalabas na isang babae, at nang hinawakan niya ito, biglang nagising ang babae at sinaksak siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay inalis niya ang isa pang miyembro ng cartel at kinuha ang baril nito. Nagawa niyang hulihin ang isa pang lalaki habang tinutukan niya ito ng baril sa likod. Pagkatapos ay hiniling niya sa lalaki na buhatin ang kahoy na kahon patungo sa sasakyan, at pagkatapos nito, pinatay niya ang lalaki. Pagkatapos ay umalis na siya dala ang sasakyan. Siya si Dominic, ang pinakamahusay na assassin mula sa Ukraine. Ang kanyang layunin ay pumunta sa Amerika, ngunit noong siya ay lumilipad sa ibabaw ng Colombia, ang kanyang eroplano ay binaril ng mga miyembro ng cartel. Ilang sandali pa ay huminto si Dominic sa isang tahimik na lugar at ibinaon ang kahon na gawa sa kahoy na may laman palang mga sandata. Agad niyang sinunog ang sasakyan ng miyembro ng cartel at nagpatuloy sa paglalakad. Kinagabihan, huminto si Dominic sa isang bar sa lugar. Nilapitan siya ng isang lalaki na nagngangalang Julio, at agad silang nagkakilala sa isa't isa. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa lugar. Sinagot ni Dominic na nag-iisa lang siya at nagsabi na siya ay isang turista. Sa gitna ng pag-uusap, hiniling ni Dominic kay Julio na tulungan siyang maghanap ng apartment na matutuluyan. Sinabi ni Julio na walang malapit na apartment o hotel sa lugar, at maging ang pinakamalapit na ospital ay 4 na oras ang layo. Pagkatapos ay nag-alok si Julio na patuloyin siya sa kanyang bahay, at kinaumagahan, dadalhin siya nito sa lungsod. Tinanggap naman ni Dominic ang alok kaya agad silang pumunta sa bahay ni Julio. Pagdating nila sa bahay ni Julio ay niyaya agad ni Dominic si Julio na magbakbakan. Kinaumagahan, nang magising si Dominic, hiniling niya kay Julio na ihatid siya kaagad sa lungsod. Ngunit biglang nakatanggap ng tawag si Julio mula sa kanyang kasamahan, na nag-utos sa kanya na magmadali dahil may kaso na kailangan nilang asikasuhin. Lumalabas na pulis pala si Julio. Hiniling niya kay Dominic na maghintay dahil mayroon siyang napakahalagang bagay na asikasuhin, at kung kailangan niya ng isang bagay, maaari siyang pumunta sa tabi dahil doon nakatira ang kanyang kapatid na babae at ama. Pagkaalis ni Julio, sinalubong si Dominic ng nakababatang kapatid ni Julio, si Paulina, na nagdadalang tao. Niyaya niya si Dominic sa bahay para mag-almusal kasama ang 3 anak. Namatay ang kanyang asawa 4 na buwan na ang nakalilipas dahil sa isang aksidente. Makikita rin natin ang tatay ni Julio na naka-wheelchair. Samantala, inilikas na ng mga pulis ang 3 miyembro ng cartel na nauna nang napatay ni Dominic. Hindi nagtagal, dumating si Julio at laking gulat niya nang makitang isa sa mga bangkay ay ang nakababatang kapatid ng boss ng cartel, na ang pinakamakapangyarihan sa nayon. Nabatid na ang nayon ay ganap na kontrolado ng boss ng cartel, at maging ang maraming pulis ay nakipagtulungan at nagsumite sa kanya. Sinimulan ni Julio na imbestigahan kung sino ang pumatay sa 3 miyembro ng cartel. Kinabukasan, nag-aalmusal si Julio kasama ang kanyang pamilya at lumapit si Dominic. Agad namang humingi ng paumanhin si Julio dahil hindi na siya nagkaroon ng oras na ihatid siya sa lungsod dahil sa malaking kaso na kanyang inaasikaso. Walang pakialam si Dominic dahil tinulungan naman siya ni Julio na manatili sa kanyang bahay. Tinanong ni Dominic kung anong kaso ang hinahawakan niya, at sinagot ni Julio na isa itong kasong pagpatay laban sa 3 miyembro ng cartel, na isa sa kanila ay ang nakababatang kapatid ng boss ng cartel na naghahari sa kanilang lugar. Nang marinig ito, nagkunwaring walang alam si Dominic at umaasang mareresolba agad ni Julio ang kaso. Sinabi ni Julio na wala siyang pakialam sa pagkamatay ng 3 miyembro ng cartel dahil sila ay masasamang tao na madalas magdulot ng gulo. Gayunpaman, ang hepe ng pulisya ay kontrolado ng boss ng cartel, kaya napilitan si Julio na lutesin ang kaso. Si Julio ang tanging tapat na pulis sa bayan at matagal nang gustong alisin ang hepe ng pulisya at ang boss ng cartel, ngunit hindi siya nagtagumpay. Hindi nagtagal, nakatanggap si Julio ng tawag mula sa kanyang superior na humihiling sa kanya na pumunta sa punong tanggapan dahil may nahanap silang 2 sospek sa pagpatay. Bago umalis, hiniling ni Julio kay Dominic na hintayin siya dahil ihahatid niya siya sa lungsod mamayang hapon. Hiniling ng panganay na anak ni Paulina na si Abriel kay Dominic na huwag munang umalis dahil mag-celebrate sila ng kanyang birthday party sa gabi. Pumayag si Dominic na manatili para sa birthday party ni Abriel.
Sa ibang lugar, dalawang sospek ang pinahirapan ng kanang kamay ng boss ng kartel dahil tumanggi silang umamin na sila ang mga pumatay. Hindi matiis ni Julio na makita ang pagpapahirap. Hindi nagtagal, nakialam ang hepe ng pulisya na si Santiago at agad na kinuha ang pagpapahirap. Sinabi ni Santiago sa mga sospek na isa sa 3 taong pinatay nila ay ang nakababatang kapatid ng boss ng kartel. Ang mga sospek ay nanumpa na sila ay pumunta lamang sa lugar na ito para maglakbay at hindi pumatay ng sinuman, ngunit si Santiago ay tumangging maniwala sa kanila at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin ang isa sa kanila. Nang gabing iyon, nagdaraos ng party ang pamilya ni Julio para sa kaarawan ni Abril. Nanatili sa bahay si Julio, nanonood ng isang mahalagang video sa kanyang laptop, isang recording ng hepe ng pulisya at ng 2 akusado na sospek. Nabatid na naglagay si Julio ng hidden camera sa himpilan ng hepe ng pulisya. Plano niyang ipadala ang video evidence sa punong tanggapan sa lungsod upang matiyak na maaaresto ang hepe ng pulisya at ang boss ng kartel. Kinopya ni Julio ang video sa isang flash drive at pinuntahan ng isang kaibigang abogado, at hiniling sa kanya na ihatid ang flash drive sa punong tanggapan. Gayunpaman, nang maibigay na niya ang flash drive sa kanyang kaibigang abogado, may biglang umatake sa kanya. Nang magising si Julio, natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng hepe ng pulisya na si Santiago. Lumalabas na ang abogado ay nakikipagtulungan kay Santiago at sadyang naglagay ng bitag. Ipinahayag ni Santiago ang kanyang pagkabigla na maglalakas loob si Julio na ipagkanulo siya at iginiit na malaman kung nasaan ang orihinal na file, alam na ang video na natanggap niya ay isang kopya lamang. Masungit na sinabi sa kanya ni Julio na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa ibunyag ang lokasyon ng file. Kinaumagahan, nagising si Abril at ang kanyang mga kapatid sa sigaw ng kanilang ina. Si Paulina ay kinakaharap ng kanang kamay ng boss ng kartel at mga tiwaling pulis na bitbit ang pugot na ulo ni Julio. Nasaksihan ni Dominic ang kalupitan na ito at agad na inatake ang lahat ng lalaki. Sa kasamaang palad, isang pulis ang nakatakas, at si Dominic ay wala ng oras para habulin siya. Pagkatapos, malungkot na ibinigay ni Dominic ang ulo ni Julio sa kanyang nagdadalamhating ama. Naiiyak lamang ang ama nang makitang namatay ang kanyang anak sa ganoong sitwasyon. Samantala, ang pulis na nakatakas ay humingi ng paumanhin kay Santiago dahil hindi niya nakuha ang laptop ni Julio. Tinanong ni Santiago kung paano ito nangyari at kung ano ang nangyari sa ibang pulis. Ipinaliwanag ng lalaki na ang iba ay pinatay ng isang babaeng nakatira sa bahay ni Julio. Nang marinig ito, nagulat si Santiago at inutusan ang kanyang natitirang mga tauhan na harangan ang lahat ng mga kalsada. Nagpasya siyang harapin ang babae mismo. Sa bahay ni Julio, tinanong ni Abril si Dominic kung paano niya napatay ng ganoon kadali ang mga pulis. Hindi sinagot ni Dominic ang tanong, sinabing hindi ito mahalaga, ang mahalaga ay ang makatakas. Nagbabala siya na darating ang mga tiwaling pulis para hanapin ang laptop ni Julio. Habang naghahanda siyang umalis, pinakiusapan siya ni Abril na manatili at tulungan sila. Nag-aatubili, pumayag si Dominic. Maya-maya pa ay dumating na si Santiago para komprontahin si Dominic. Nang magkita sila, halos hindi makapaniwala si Santiago na si Dominic ang pumatay sa kanyang mga tauhan. Hiniling niyang malaman kung sino siya at kung bakit siya nasa bahay ni Julio. Sumagot si Dominic na siya ay turista lamang, ngunit sinadya niyang ipagpatuloy ang laban ni Julio upang ilantad ang katiwalian ni Santiago at ng boss ng kartel. Ngumiti si Santiago, sinabing hinaharangan na niya ang lahat ng kalsada upang matiyak na hindi siya makakatakas. Hiniling niya ang laptop na nagbabanta na sa salakay ang kanyang mga tropa at madadamay ang pamilya ni Julio kapag hindi niya ibigay ang laptop. Matapang na sumagot si Dominic na mas gusto niyang lumaban kaysa isuko ang laptop. Binalaan siya ni Santiago na babalik siya pagkalipas ng 2 oras kasama ang buong armadong tropa para kunin ito. Pagkaalis niya, nakita ni Dominic si Paulina na sinusubukang makipag-ugnayan sa isang kaibigan para humingi ng tulong. Sa kasamaang palad, sinabi ng kaibigan na hindi siya maaaring tumulong dahil ang lahat ng mga kalsada ay hinaharangan ng mga pulis. Tinanong ni Dominic kung may ibang paraan para makatakas, at binanggit ng kaibigan na isa lang ang pagpipilian, walang iba kundi ang dumaan sa burol. Nangako ang kaibigan na susunduin sila sa lokasyon na iyon kung makakatakas sila.
Inutusan ni Dominic ang kaibigan na maghintay sa itinalagang lugar kinabukasan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa pamilya ni Julio na babalik ang tropa ni Santiago pagkalipas ng 2 oras. Hiniling niya kay Abriel at sa kanyang kasintahan na tumulong sa paglalagay ng mga bitag sa paligid ng bahay upang maging handa sila sa hindi maiiwasang paghaharap. Sa tulong ni Abriel at ng kanyang kasintahan, naghanda si Dominic ng mga bitag sa paligid ng bahay. Samantala, tinitipon ni Santiago ang lahat ng kanyang mga tauhan upang kunin ang laptop. Nakipag-ugnayan siya sa punong tanggapan, humiling ng backup na ipinaliwanag na marami ng pulis ang namatay. Nang maitakda na ang mga bitag at makumplito ang paghahanda, inatasan ni Dominic si Abriel na buksan ang mga ilaw sa tuwing magbibigay siya ng senyales. Ang kasintahan ni Abriel ay inatasan na magtago sa mga palumpong upang barilin ang sinumang lumalapit na mga kaaway. Itinago ni Dominic si Paulina at ang kanyang 2 anak sa banyo at hinimok ang ama ni Julio na magtago, ngunit tumanggi ito, iginiit na gusto niyang tumulong na alisin ang mga tropa ni Santiago. Hindi nagtagal ay dumating ang backup mula sa punong tanggapan, at inutusan ni Santiago ang kanyang pinagkakatiwalaan, si Tiago, na magbigay ng direksyon bago ilunsad ang pagsalakay. Pumupwesto si Dominic sa tabi ng isang kotse, handang tambangan ang mga papasok na pulis. Nang dumating ang mga pulis, sinenyasan ni Dominic si Abriel na buksan ang ilaw. Ang biglaang sinag ay nagpapabulag sa mga kalaban, at ginamit ni Dominic ang pagkakataong ito para umatake, na mabilis na inalis ang mga pulis. Sa kasamaang palad, sa panahon ng pagsalakay, nagsimula nang sumakit ang tiyan ni Paulina. Dahil walang sino mang tutulong sa kanya, siya na mismo ang gumawa ng paraan para mailabas ang sanggol. Samantala, napagtanto ni Tiago na ang kanyang unang squad ay inubos na ni Dominic at mabilis na inutusan ang pangalawang pangkat na umatake. Ang ilan ay pumasok sa mga gilid ng bahay. Mahusay na hinarap ni Dominic ang mga kalaban sa loob sa tulong ni Abriel, na ginamit ang kanyang pana upang pabagsakin ang mga taong nakapasok sa mga gilid. Si Tiago na lang at 3 niyang tauhan ang natira. Inutusan ni Tiago ang iba na pumasok sa likuran habang naghahanda siyang magpaputok ng RPG mula sa harapan. Ang pagsabog ay nagtapon kay Dominic sa malayo ngunit himalang buhay pa rin siya. Pagkatapos ay nakipag-away siya kay Tiago. Muntik nang mapatay si Dominic ngunit ang ama ni Julio ay dumating sa tamang oras, tinulungan siya para pabagsakin si Tiago. Samantala, nakita ng 3 pulis na nakapasok sa likuran si Paulina at babarilan na sana siya. Gayunpaman, dumating si Dominic sa tamang oras at inalis sila, tinitiyak na si Paulina at ang kanyang sanggol ay mananatiling ligtas. Ipinakita ni Paulina ang sanggol sa kanyang ama, na mukhang tuwang-tuwa, ngunit bigla itong nalagutan ng hininga. Nabatid na siya ay nabaril sa labanan. Napaiyak si Abriel nang matuklasan na namatay din ang kanyang kasintahan. Sa gitna ng kalungkutan, hinimok ni Dominic ang lahat na maghanda sa pagtakas patungo sa burol. Samantala, nagpanik si Santiago sa kawalan ng balita mula sa kanyang mga tauhan. Makalipas ang ilang oras, inakay ni Dominic si Paulina at ang kanyang mga anak sa burol, malapit sa kanilang tagpuan. Pagbalik sa bahay ni Julio, nililinis ni Santiago ang mga bangkay ng kanyang mga namatay na tauhan, na may 2 subordinate na lamang ang natitira dahil hindi sila sumama sa pagsalakay. Maya-maya pa ay dumating na ang boss ng kartel na babae pala. Siya ay galit na galit at nabigla dahil ang lahat ng kanyang mga tauhan ay inubos lamang ng isang babae. Ipinaliwanag ni Santiago na si Dominic ay hindi ordinaryong babae at nangakong hahabulin siya, na hinuhulaan na siya ay dadaan sa burol. Inihayag niya na mayroon siyang mga mersenaryo na handang subaybayan at alisin ang mga ito. Sa wakas ay nakarating na rin ang pamilya nina Dominic at Julio sa tagpuan. Inutusan ni Dominic si Paulina na kunin ang kanyang mga anak at tumakas, habang siya ay babalik sa nayon upang harapin si Santiago. Sa pagpasok ni Paulina at ng mga bata sa sasakyan, isang sniper, na kumikilos sa utos ni Santiago, ang bumaril at napatay ang kaibigan na dapat tumulong sa kanila. Mabilis na pinaandar ni Abriel ang sasakyan para makatakas habang si Dominic naman ay naiwan para harapin ang mga mersenaryo. Mahusay niyang inalis ang lahat ng umaatake, ngunit makalipas ang ilang sandali, isa pang mersenaryo ang humaharang sa sasakyan, dahilan upang ito ay tumaob at sumabog. Kahit na nagawa ni Dominic na talunin ang mga mersenaryo, nalaman niyang napatay si Abriel at ang iba pa.
Nawasak, nangako si Dominic na hahabulin si Santiago at ang boss ng cartel. Makalipas ang isang linggo, iniulat ng balita na ang mga kalupitan at pakikipagtulungan ni Santiago sa boss ng cartel ay nalantad, salamat sa pagbibigay ng ebidensya ni Dominic sa gobyerno. Idineklara na isang takas, humingi si Santiago ng proteksyon mula sa boss ng cartel. Gayunpaman, kinabukasan, si Santiago, ang boss ng cartel, at ang lahat ng kanyang tauhan ay natagpo ang patay, inalis ni Dominic na nagsagawa ng kanyang paghihiganti ng may katumpakan at pagmamadali. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.